maging tagapagsalita sa gabi ito, Reverendo Padre Franz Dizon. Palakpakan natin siya. Siya po yung ang Corona Vicar ni St. Martin of Tours, Bukawi, Bulacan. Pwede po bang pakibati po muna ninyo ang inyong mga katabi ngayon sa araw na ito? Sabihin po sa kanya, ang ganda-ganda mo naman ngayong gabi na ito. No? At the same time, pakisabi din po sa katabi ninyo, ang wapo-wapo mo naman ngayon. No? Ano po ninyo, nandito po ako sa harapan ninyo sapagkat inalisin po natin yung power presentation ng ating recollection facilitator. Pero alam po ninyo, isa po sa mga magandang ipalala po sa ating ngayong panahon ng Advento ay yung salita po pagkahanda. No? Paghahanda, hindi lamang po basta may gawin kang isang bagay, kundi ikaw dapat din palagi ay patuloy na maging handa at maging kapagbantay. No? Kaya kung may Advent recollection po nito, bagay po natin ang ating sarili sa gabi nito. Ano kaya yung mga bagay na kinakailangan ibantayan sa ating sarili at ano kaya yung mga bagay na kailangan ihanda para sa pagdating ng Panginoon? Okay po ba yun? Siguro, yun po yung magiging ano po natin, tanong po natin sa buhay po natin ngayon as we go along our journey for our Advent recollection. Ito po pananalita ko, hindi po ako magtatagal sapagkat baka magawa po ako ang Advent recollection speaker. No? Pero ito po yung gusto kong iwan po sa inyo habang tayo mismo ay nasa kalagitnaan ng pananahimik habang tayo ay naghihintay. Ano ba ang kinakailangan ihanda at ano ba ang kinakailangan kong bantayan sa aking sarili? Magandang gabi po sa inyong lahat. So, Father Franz po, wala ko sa Diocese of Malolos. Alam niyo, itong panahon natin ngayon, napakagandang pagkakataon para pagnilayan ang panahon ng Advento. Kasi po, alam niyo yun, nung isang araw, ako po ay in-invite din po na magbigay ng Advent recollection doon sa Gateway Hall 2. Yung bumagong chapel doon, yung Sagrada Familia, yung pag pumasok kayo, akala ko nasa langit na ako kasi kulay-kulay ang lahat. So, kung nakapunta na kayo doon, nakakatakot po. Kasi pagpasok po, akala mo sinusundukan na ni Lord. Sobrang liwanag at sobrang puti ng lahat. Kaya akala mo talaga, yun na. Akala mo sinundukan na talaga. At ang binibigay po nila sa aking topic is the joy and hope in the season of Advent. Tapos napatanong ako sa sarili ko, paano natin pagnilayan ng joy? Eh ako nga po, kapag may bumati sa akin ng Merry Christmas, hindi ako sigurado kung makabati ko ng Merry Christmas mabalik. Sabi niyo sa akin, bakit?
Dismayado din ba kayo sa mga nangyayari sa paligid? O paano magiging merry ang Christmas? Paano ka magiging masaya kung alam mo na dapat yung pamasko mo ngayon, yung pambili mo na dapat ng Noche Buena, na buwis mo, nagasta na nung ibang winaldas na nila, magiging masaya ba kayo? Kaya nga kayo nagdadalawang isip, talaga bang masaya ang Pasko natin ngayon? At baka kapag sinabi natin masaya ang Pasko, nagpaplastikan na lang tayo. Kasi totoo lahat, tayo ang dismayado. Tapos yung iba sa atin, hindi lang dismayado. Merong ilan sa atin, natatakot din. Pinakita niyo yung nangyari sa Cebu. Yung linggo na nangyari sa Cebu, nakita ninyo. Nakita ninyo yung mga nakaraang bagyo. Yung isa pong bagyo doon, inabutan ako dito sa Malabon, nalulog yung sasakyan ko. Galing ako kay St. Teres. Kala ko matitiris na yung aking sasakyan. Nalulog ko ako sa baha. Di ba? Parang sa mga nangyayari sa paligid natin, talagang nakakadismaya, nakakalungkot. Lalo na po ako. Tanong niyo po sa akin, bakit? Taga-Bulacan po ako eh. Dati, kapag sinabing Bulacan, ang naaalala ng mga tao is ang magaganda, yung mga debosyon namin, yung mga magagandang imahin, at sa mga karosa. Ngayon, pag narinig ninyo ang probinsya ng Bulacan, anong naaalala ninyo? Flood control. At lahat ng mga sangkot doon, hindi po ba? Ano ang dahilan para tayo maging masaya? Meron po akong sasabihin sa inyo, okay lang na hindi maging masaya. Para sa akin ha, okay lang na madismaya. Okay lang din na magalit. Kasi baka pagka hindi na tayo galit, hindi na tayo magbantay. At kapag hindi tayo nagalit, baka okay na sa atin na lumipas na lamang ang lahat ng ito. Baka kapag hindi tayo nainis, kapag hindi tayo nagdismaya, baka pagka naging masaya na lang tayo, at kinalimutan na natin ang lahat ng ito, yung mga gustong sangkot, baka muli nyo na namang iboto. Kaya, okay lang na maramdaman natin yun ngayong Pasko. Pero isang bagay lang ang sana'y maiwan sa puso ng bawat isa. At ano yun? Pag-asa. Pwede mawala ang ating lungkot, pero hindi dapat mawala ang ating pag-asa. At itong ibig sabihin ng panahon ng Advento. Ang Advento ay panahon ng paghihintay. Ang taong naghihintay ay palaging umaasa. At sinasabi sa banal na kasulatan, Romans chapter 5, stress ng tungtungin. Ang pag-asa natin ay hindi nabibigo sapagkat ang pag-asa natin ay si Kristo. Palapakan niya po natin ang Panginoon. At ngayong gabi, yung pagdinilayan natin, may pangarap ang Diyos para sa ating lahat. Lahat ng nararanasan natin ngayon, lahat ng ito naniniwala ako, ay tunay lamang patungo sa mas magandang kinabukasan. Dahil kahit ang mga Israelita, naranasan ko ano yung naranasan natin ngayon. Nabigo sila, nadismaya sila, dahil nagkaroon sila ng mga hari na imbis na maglingkod sa Diyos at paglingkuran yung kapakanan ng mga tao, inuna ang kanilang sarili. Kahit si Haring David, na tinuturing nilang pinakadakilang hari, hindi ba siya nagkasala sa Panginoon? Hindi ba siya naging mamamarang tao? Hindi ba siya naging malaswang hari? Sapagkat kung ang panghahawakan natin ng pag-asa ay mga tao sa mundo ito, mabibigo tayo sapagkat ang tao pwede manloko. Pero ang Diyos kapag nangako, hindi manloloko. Amen po ba yun? At ano ang pangako niya sa atin? Na magpapadala siya ng tagapagligtas. At hindi yun natapos nung ipinadala niya si Jesus. Ang ating mundo ay hindi pa rin naghihilot. Ang ating mundo ay hindi pa rin ganun kabuti. Dahil meron pa rin mga tao na patuloy na nahuhulog sa pagkakasala. Kaya anong panawagan sa atin ang panahon ng Advento?
pagsisisi. At kailan nagsisimulang magsisi ang tao? Tanong sa akin, kailan? Kapag umamin. Kaya ngayong panahon ng Advento, anong hinihintay natin? Umamin ang mga dapat umamin. Hindi para manalo lang sila upang makaganti tayo. Hindi. Gusto natin may managot. Tanong sa akin, bakit? Kasi gusto natin maligtas ang kanilang kaluluwa. Kaya kapag kami nagtanong sa iyo, bakit galit na galit ka? Hindi ka nagagalit sa mga taong sagot. Galit tayo sa kasalanan ginawa nila. At kaya tayo nagagalit dahil tayo nagmamalasakit sa ating bayan at sa kanilang kaluluwa. Kaya nga ang hiling ni Cara David, sana daw mamatay sila. Sana daw mamatay na ang mga kurako. Pero maganda ang idinugtong ni Bishop Sok. Ano ang sabi niya? Sana bago sila mamatay, pagsisihan muna nila ang kanilang kasalanan. Amen? At huwag tayong magtulog. Lahat po tayo sangkot sa katiwalian. In one way or another. Kaya na ito pagkakataon natin para sama-sama magsisi. Sama-sama umamin saan po tayo nagkamali. Saan po tayo naging bahagi ng katiwalian. Tayo may isa sa mga bumoto sa kanila. Hindi mo ngayon ang panahon para ipagtanggol yung binoto ninyo. Lalo na alam ninyo nasa sangkot na. Okay na po yung manahimik at tanggapin sa sarili, nagkamali ako. Kaya sa susunod na bumoto ako, mas mabuti na ang pagpili ko. Amen? Yun ang mabuting pagsisisi. At ang pagbabagong buhay ay hindi lang sa pagboto, kundi yung tayong lahat, unti-unti, palitan natin ang sistema. Simula sa ating mga tahanan, sa ating pamayanan, sa ating trabaho, sa ating simbahan. Mamaya, isa-isahin ko yan. Simulan natin sa ating mga sarili ang pagbabagong hinahanap natin sa mundo. Amen? Ano ang sabi sa atin? Ready na ba yung slides? Ganda ng simbahan nila, napakalawak. Sa ibang mga Advent Recollection, kumampag lang ako ng dalawa, malapit na ako sa mga tao. Dito, pwede akong mag-jogging bago ako makarating sa inyo. Next slide po. Next. Ang sabi sa atin, ang pangako ng 2 Chronicles, verse 7, chapter 7, verse 24, nababasa niyo ba? Siyempre hindi, malayo sa inyo. Yung mga nasa likod, no? Isa-summarize ko na lang. Kasi alam naman po ninyo yung kanta na ito eh. Sa kanta ni Jamie Rivera, ano po sabi niya? Kung ang aking bayan ay magpapakumbaga, tatawag sa aking pangalan, magsisisi sa kanilang kasalanan, sila'y aking pakikinggan at paghihilumin ko ang kanilang bayan. Ito po ang panawagan ng panahon ng Advento. If we want our nation to be saved, if we want our country to be healed, all together we have to kneel down and admit our sins before the Lord and ask forgiveness from Him. Bukod sa Kwaresma, ang panahon ng Advento ay paanyaya sa atin para tayo mag-umpisan ng ating mga kasalanan sapagkat kung tayo magsisisi, tayo pakikinggan ng Diyos. Amen? Naalala pa ninyo yung kwento ng Ninive? Ano ang sabi ng Panginoon kay Jonas? Sabihin ko sa mga taga-Ninive na kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasalanan, huhunawin ko sila. Kaya anong ginawa ko ng mga tao? Mula sa pinakamataas hanggang sa mga hayop, lahat po sila nagdamit ng sako at naglagay ng abo sa kanilang katawan at sa kanilang ulo. Bilang tanda ng pagsisisi, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Kaya alam po ninyo, ano ang panawagan sa amin ng aming mahal ng Obispo? Tanungin mo sa akin ano? Sabi niya, kayo mga pari, kayo ang manguna sa pangungumpisan. At gawin ninyong available ang sakramento ng umpisan sa inyong parokya para kapag ang mga tao ay nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon,
dinggin ng Diyos ang ating panalangin at matapos na ang katiwalian sa ating bayan. Amen? So kung lahat tayo aamin, kung lahat tayo magsisisi, ang bayan natin ay pag-iinumin. Pwede po ba tayong tumayo? At sama-sama po natin awitin bilang pambuhan natin awit ang ating panalangin sa Panginoon. Kung pamilyar po sa inyong itong kanta na ito, ay sama-sama po natin awitin. Lord, heal our land. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Heal us, O Lord, and heal our land. Forgive us sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humbled ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our cry and heal our broken Lord, as we journey this Advent season, we ask you to give us the grace to be truly repentant of our sins. You promised us that if we would humble ourselves and pray to you, if we call out your name with all humility,
You will hear our prayers, and you will heal our land. Nihiling namin sa iyo, Panginoon, bigyan mo kami ng ganap na pagsisisi sa aming mga kasalanan. Magpakubaba kami sa iyo upang marinig mo ang aming panalangin at ang aming bayan ay iyong pag-ilubig. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede na po tayo po. Binigyan po ako ng tema at ito po ay tungkol sa matibay nating pananampalataya na nag-uudyok sa ating na kumilos ng sama-sama. Tama-tama po itong temang ito dahil sabi ni Pope Francis, kapag kumilos lamang tayo ng sama-sama pero wala tayong malalim na pananampalataya, tayo hindi mga Kristiyano, tayo simpleng aktivista lamang. Walang masamang maging aktivista, pero ang pagiging Kristiyano kasi, ginagawa natin ang mga bagay na ito, hindi lang para magbago ang ating lipunan. We don't only seek to change the reality in the world. First of all, it is about seeking change in our hearts. Hindi lang natin gustong baguhin ang pamayanan, ang gusto muna natin baguhin ang ating puso. Tapanahon ng Advento ay iyon. Kaya ako sinasabi na napakaganda ng nangyayari. Hindi ko sinasabi maganda yung nangyayari ngayon. Kundi napakagandang pagnilaya ng panahon ng Advento sa konteksto o sa sitwasyon na nangyayari ngayon. Kasi meron tayong hinihintay, pero meron din kondisyon ng Panginoon ang ating pagpabagong buhay. At kapag ito ay nagampanan natin, doon lamang mangyayari yung pinipili natin na sama-sama tayo uunlad bilang bayan. Pero gusto kong balikan, kung naiintindihan pa natin ang panahon ng Advento, dahil dito, ang panahon na ito, yung nagpapalalim ng ating pananampalataya sa ating Panginoon na may pangako sa atin. Slides po. Kapag lumisan ko, kausap ko yung mga bata na mga toddlers, ganyan. Nagbigay po ako ng seminar, I think, first communion yun. Sabi ko sa kanila, mga bata, alam niyo ba yung panahon ng Advento? Sagot sila, opo! Alam niyo ba kung ano ang kulay ng Advento? Anong kulay ng Advento? Very good children. Ha? Very good children. Violet ang kulay ng Advento. Tapos tinanong ko sila ulit, bakit kulay violet ang kulay ng Advento? Taas na kamay yung isang bata. Father, puto-bumbong po. Sabi ng isang bata si Nico, hindi. Malayang pupi yun. Alam ninyo, alam ko kung ano yung naglalaro sa isip ng bata. Parang tayo din. Kapag kaya pinag-uusapan natin ang Advento, pumapasok agad sa isip natin, Pasko. Tama? Buti Advent nyo, walang Christmas decor. Kasi nakikita ko, yung Advent with may Christmas decor. Nakarapang yung Advento tungkol lang sa Pasko. Tama, ang Advento yung tungkol din sa Pasko. Pero yung unang pagbasa, yung unang 2 linggo ng panahon ng Advento ay hindi tungkol sa Pasko, kundi tungkol sa pagdating ni Jesus sa wakas ng panahon. Yun yung tinatawag na parusia. Pwede bang sabihin ng lahat, parusia? Next slide. Hindi, parusia. Ayan. Parusia. Pagdating ni Jesus sa wakas ng panahon. Kaya nga, ano yung pagbasa? Ano yung tema ng mga pagbasa natin ngayong unang linggo ng panahon ng Advento? Ito ay tungkol sa pagbabantay. Kasi darating ang Panginoon anumang oras, kaya dapat ay maramdaman tayong handa. Kaya panawagan sa unang linggo, ihanda natin ang ating mga sarili sapagkat ang Panginoon ay darating sa oras na hindi natin inaasahan. Pero sa darating, ano sa akin kung kailan? Sa wakas ng panahon o kaya sa wakas ng buhay mo. O alin man sa dalawang mauna. Kaya ano sabi ng ating mga pagbasa, paghandaan natin ang kanyang pagdating. Amen ba yun? Pangalawang panawagan sa atin,
pagsisihan ng mga kasalanan. Sabi ni Juan Bautista, ito yung ating talikuran. Kasi hindi natin matatanggap si Jesus nang may marumi tayong puso. Kaya kapaalala po sa mga first communicants namin, si Jesus, darating sa wakas ng panahon, kaya kailangan maratan tayo mabuting loob. Dapat lumaratan tayo malinis ang ating puso sapagkat darating din si Jesus sa Pasko. At hahayaan ba natin siyang lumublok sa isang pusong marumi? Kayo po ba? Kumakain po ba kayo sa pinggang marumi? Gusto niyo po ba saan niyo mas gusto kumain? Sa pinggang marumi o sa pinggang malinis? O isisilang ang Panginoon sa puso ninyo? Saan siya dapat isilang? Sa pusong marumi o sa pusong malinis? Kaya dapat mag-umpisan tayo para magpasko. Yun. At pangalawa, si Jesus, at pangatlo pala, hindi lang siya darating sa wakas ng panahon, hindi lang siya darating sa Pasko, dumarating din siya sa bawat misa. Kaya dapat pag nagkukumunyan tayo, tinitingnan natin sa ating mga sarili, malinis ba ang ating kalooban? At kung hindi, hanggang maaari, huwag tayong tatanggap ng komunyon na meron tayong mortal na kasalanan. Bakit? Marumi ang puso mo. At anong sabi ni San Pablo? Those who receive the body of the Lord unworthily brings judgment upon himself. Hinahatulan mo na ang sarili mo kung tumatanggap ka ng komunyon na hindi ka nag-uumpisan. Lalo na kung alam mo na may mabigat kang kasalanan. Nakikinig pa kayo? So, paano natin sa atin ang unang 2 linggo ihanda natin ang ating mga sarili? Sabi ko nga, tayo ang balang-abala. Kung iba sa inyo, nag-decorate na ng bahay. Kung iba sa inyo, nag-release na ng bahay. Pero ang tanong, nag-release na ba kayo ng buhay ninyo? Nag-release na ba kayo ng puso ninyo? Kasi alam ko, si Jesus, pwedeng hindi dumating sa bahay ninyo, pero ang isang sigurado, si Jesus, dumarating sa puso ninyo sa tuwing kayo'y nagkukumunyon at kapag dinanggap natin siya sa araw ng Pasko. Amen? Kaya ang panahon ng Advento, tinutulungan din tayo kung ano yung mahalaga sa buhay natin. Alam niyo ba kung ano yung mahalaga sa buhay ninyo? Nagkatulong tayo lahat nung marinig natin na sinabi sa TV, kasa na daw yung 500 sa Noche Buena. Nagpapulong sa bayan ng Pilipinas, sabi hindi ko ito yan, hindi kasya. Kasya ba talaga o hindi? Depende siguro sa Noche Buena ninyo. Kung puro chichirya, kakasya nyo. Di ba? Pamibili ninyo yung lechong manok na nasa sachet, kakasya yun. Yung lechong baka na nasa sachet, kasya yun. Pero naisip nyo rin ba? Habang pinagtatalunan natin kung makakasya kayo 500 sa Noche Buena, merong mga tao na hindi mapalaring magkaroon ng lamang ng 500 sa Pasko. Naisip nyo ba na habang pinagtatalunan natin kung makakasya kayo 500 sa Noche Buena, merong tao na nagpapasalamat kasi yung 500 na yun, pambili niya ng gamot. Naisip nyo ba na habang pinagtatalunan natin kung kasya yung 500 sa Noche Buena, may natuwang tao dahil pagdagdag niya sa pandialysis niya. Baka masyado tayong nag-iisip sa mga bagay na hindi naman masyadong mahalaga. Masyado tayong nagiging mareklamo at mapaghanap. Pero ang hinahanap natin, hindi naman talaga yung mga bagay na totoong importante sa araw ng Pasko, kundi yung mga bagay na ibinagdag na lang natin sa totoong kahulugan ng Pasko. Naalala ko, 8 years ago, habang ang mga tao'y abalang-abalang namimili ng mga dekorasyon at yung mga pamasko nila, dala-dala nila yung mga supot ng divisoria sa jeep. Hanggang-tanda ko yun. Masaya-masaya yung mga bata, may dala sila mga shopping bag. Pero ako po, may dala akong kulay. Lalagyan ng dugo. Dahil naghahanap ako ng dugo para sa kapatid ko nasa ICU. Nabundol ko siya ng motor, ng lasing,
Tumilampot po siya, nagulog yung kalahati ng kanyang mukha, basag yung kanyang mga ngipin at nagulog yung kanyang binti. Alam niyo, dasal ko lang ng panahon ngayon, wala naman kami pera, hindi ko sigurado kung mabubuhay yung kapatid ko. Ang dasal ko na lang, sana po magpasok pa rin kami ng sama-sama. Hindi sumagi sa isip ko yung konsekuela. Kaya noong December 24, kung may konti pa akong pera natira, bumili lang ako ng lechong manok. Nagsaing ang nanay ko. At nandun ako sa ospital, sa tabi ng kama ng kapatid ko, wala pa rin siyang malay noon. Pero importante ko rin siya sa araw ng Pasko. Hindi ko makakalimutan yung araw na yun at sa palagay ko, yun ang pinaka-memorable na project nila. Hindi dahil sa handa, kahit nasa ospital kami, naging memorable yun kasi magkakasama kami. Dahil ang panahon ng Pasko ay hindi tungkol sa mga, hindi lang tungkol ito, alam niyo na yan. Hindi lang naman tungkol yan sa bagong damit o masarap na pagkain. Pero yung tungkol sa pagdating ni Jesus na ang layunin ay mag-isahin tayo. Ang layunin ni Jesus sa kanyang pagdating ay hindi lang panumbalikin ang loob natin sa Diyos, kundi panumbalikin ang loob natin sa isa't isa. Kaya sa aklat ng Propeta Isaias, sa Stansyo, ano ang pangako ng Diyos? Na lahat tayo, darating ang panahon, ito yung first meeting, first Sunday of Advent ngayong taon, darating ang panahon na iipunin niya tayo, Isaiah chapter 2 verse 2, sa isang mundong sumamba sa Kanya. God sent Jesus so that we will be reconciled to God and we will be reconciled with one another. Yun ang ibig sabihin ng Pasko, na tayo ay maging kaisa ng Diyos at tayo ay magkaisa bilang magkakapamilya, bilang isang pamayanan. Naniniwala ba kayo na pwede pa tayong magkaroon ng unity? Ba't kayo natatawa? Kasi nalaman ng unity, nagkakaway na. O, naniniwala ba kayo na pwede tayong magkaroon ng unity? Naniniwala ba kayo? Dapat na, sapagkat ipinangako yan ng Diyos. Saka alam na nagkakaroon naman tayo ng unity. Alam niyo sa akin kailan? Pag may laban sa Manny Pacquiao. Oh, meron ba nagkakasa sa inyo? Saan matalo si Manny Pacquiao? Wala! Lahat magkakasundo. Wala nga dyan sa kalsada, lahat nanunod eh. Di ba? O, kailan pa tayo nagkakaisa pag may laban ng Miss Universe? Di ba nga, nung natalo tayo, lahat tayo, masama loob, luto eka, luto. Di ba? Nagpaparlor ba kayo ng araw na yun? Wag. Kasi baka mapag-bisita kayo ng bukol ninyo kasi masama loob ng mga tao noon. Di ba? Kaya pati yung conflict, ginawa na natin yung project. Conflict. Di ba? Nung walang po, ano ta sa inyo? Sana po, si Cardinal Tagle yung maging po. Kaya sana po si Cardinal Ambo yung maging po. Sana po Philippines. Ano yung project? Tapos nung lumabas, ay, hindi Philippines. Pinarinig pa nga pag luto. Ano luto? Conflict, yan ginawa yung project. Pwede naman tayo magkaisa, tama? Oo. Pwede naman natin isang tabi yung politika at isipin natin kung ano yung makabubuti talaga sa bayan. Amen? Kaya pwede mo rin isang tabi, una, yung personal mo na pupusuan. Sa susunod na eleksyon, ano, pwede magkaisa tayo? Huwag niyo muna isipin yung mga personal biases ninyo. Mas gusto ko ito kasi gusto ko yung apelido niya. Mas gusto ko ito kasi guwapo ito eh. Ito maganda ito eh. Ito kasi magaling magsalita. Ito kasi, ano ito, magaling kumembot. Ito magaling kumanta. Sa tabi ko muna yun, sana isa lang ang criteria natin lahat kung sino yung kailangan ng bayan. Amen? Pwede tayo magkaisa ng layunin eh. Yun ang gusto ng Panginoon. Magkaisa tayo, manumbalik tayo sa isa't isa. Kaya ngayong panahon ng Advento, this is also an opportunity for us. Una, di ba, kanina ko papaulit-ulit, manumbalik ang loob natin sa Diyos sa pamamagitan ng umpisal. Number 2, manumbalik ang loob natin sa isa't isa. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Ilang reunion na bakit hindi pinuntahan? Dahil meron kayong mga anak na ayaw
Nakikita ko yung mga umiiwas ng tingin dyan. Ilang Christmas party na kayo discount ninyo? Kasi meron kayong ayaw makita noon. Kapatid, magtapos mo na. Iregalo mo naman sa sarili mo isang mayapang puso. May tira ang buhay. Magpatawad ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, may tira ang buhay. Magpatawad ka na. Gusto niyo bang mamatay sa sama ng loob? Ha? Papangit ninyo kapag namatay kayo sa sama ng loob. Kaya sana, bago kayo mamatay, sana wala na kayong nanahin sa buhay. Amen? Magpatawad. Humingi ng tawad. Magpasensya. Maganda nga yung term natin ipamasko na ninyo doon sa taong kasamaan ng inyong loob ang pagpapatawad ninyo. Amen? At pag sinabi naman pagpapatawad, hindi ko sinasabi ibalik ko sa dati yung relasyon ninyo. Pagkada niloko ko ng asawa ko, pinatawad ko na, kaya pinabalik mo sa akin. Tama ka! Sandali muna. Hindi yun ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad, ina-acknowledge mo rin yung kasalanan ng tao, pero inaalis mo na yung sama ng loob mo. Kaya kung gusto mo manumbalik ang tiwala ninyo sa isa't isa, kailangan muna niyong patunayan yun. Kailangan muna niyong kunin ulit ang tiwala mo. Pero hindi ibig sabihin nun, mananatili yung sama ng loob mo. Pinawawalan mo lang yung sarili mo mula sa galit. Gusto mo maging mayapa ang kalooban mo, kaya ka nagpapatawad. Hindi mo sinasabi kapag nagpatawad ka, wala nang kasalanan ng tao yun. Sa umpisa lang pwedeng mangyari yun. Pero tayo, alam natin nagkasala pa rin ng tao, kaya dadalahin pa rin natin. Pananagutin pa rin natin. Kaya hindi po pwede na pagkatapos ng lahat ng itong kasuhan na ito, sige, mawalan na lang natin yung mga nabilang rule yan, patawarin na lang natin. Nek-nek nila. Pagsisihan mo na nila yung kasalanan nila, di mo ba? Ganun din yung mga tao na gagawa ng masama sa atin. Hindi tayo naghihiganti kapag gusto natin silang managot. Gusto lang natin silang tulungan magsisi. Pero tayo, wala na tayong dinadala ng sama ng loob. Amen? Gusto nyo bang ipamasko nyo sa sarili nyo yan? Magpatawad na kayo. Humingi na kayo ng tawad. Itigil na ninyo ang diskusyon kung sino may kasalanan o kung sino ang walang kasalanan. Dahil lahat tayo may nagawang kasalanan. Amen ba yun? Ngayon, alam niyo, pinangako ng Diyos na tayo kanyang ililigtas, tayo kanyang pag-iisahin, tayo lahat ay babalik sa Kanya. Pero minsan frustrate tayo, bakit parang walang nangyayari? Uulitin ko. Ano sabi ng Panginoon? Igagawan niya ang katarungan. Sabi niya sa Matthew, nandiyan niya sa slides yan. Igagawan niya ang katarungan sa sino mang tumatawag sa Kanya araw-gabi, bagamat minsan ay nagtatagal iyo. Ay palagi mong tandaan, meron sinabi si Propeta Isaias. Basahin nga natin, mababasa po natin. Tanggalin ko rin jacket ko. Sa susunod pong slide, masyado na nag-iinit ang usapin eh. Ano sabi ni Propeta Isaias? Yung susunod na slide. Napakaganda po nito, alam ninyo, kapag binabasa ko ito, naaalala ko yung mga panahon na declaration ko sa eskwelahan eh. Ano sabi ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na hindi kailanman niya bibiluin? Sabihin niyo sa akin, basa. Sabihin niyo sa akin, basa. Ang ulan at niebe paglagpak sa lupa'y di nagbabalik. Aagos ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Ganyan. Kaya may pagkaikuti na panghasik. Ganyan din ang aking salita. Magaganap ito ang lahat kong nasa baho. Ano na yung hindi niya sa sinabi ko? Ang sabi niya, ang salita na kasi parang niebe. Alam niyo ba yung niebe? Ano number 9? Snow. Niebe yun. Niebe. Snow.
Ipangako ito at mangyayari yung ipinangako niya sa takdang panahon. Kasi kung matatandaan niyo sa aklat ng Genesis, ganyan magsalita ang Diyos, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Sinabi niya, magkaroon ng lupa, magkaroon niya. Magkaroon ng dagat, nagkaroon niya. Walang distansya sa iniisip, sinasabi, at ginagawa ng Diyos. Hindi kagaya ng tao. Kaya ng tao, sa lawakan, ang Diyos, tapat. Sabihin nga, tapat. Kapag binalikan niyo yung tapat, ano basa ninyo? O, ganun pa rin. Ang tao tapat, balik na rin mo, tapat pa rin niya. Amen? May nakakakita ba kung wala tapat pa rin yan? Hindi kagaya ng tao. Sasabihin ka ng I love you, tapos friends lang kayo. Ay, sorry. Kalma ha. Oo. Mga Pilipino na pa kayo nagkausap. Dahil sabi natin, kahit tayo. Sister, kahit tayo. Kahit. Bakit usap pa? Kahit umuulo na dyan. Ha? Kasi nga ako, tinanong mo, no? Sister, napansin ko, ano po? Kamusta ka? Okay lang. Alam mo, yung mga nakikita ko sa Pilipino, duguan. Na ano, nabunto ng sasakyan, pinatanong pa ng reporter, Sir, kamusta po ka na? Okay lang, okay. Duguan ka na, okay ka lang. May mga Pilipino, mahirap maintindihan eh. Di ba no? O itagdag ko yung mga babae. Ilan yung nagre-reklamo sa akin ng mga mister. Bakit pag magano'n, asawa ko, nagpaalam ako, kailangan kami ng magkarkada. Sabi ko, aalis na ako sandali. Sabi niya, sige, bakit pagbalik ko nakakagado niya yung pinto sa hindi, sa labas ako natulog. Kapag wala sinabing sige, ang ibig sabihin nun, huwag ka nang tumuloy. Oo, makuha ka sa ano, makuha ka sa tingin. Di ba ano? Oh, mga babae, nagreklamo din sa akin. Sasabihin nila, bakit mo ba ganun? Kasama ko dati ang sweet-sweet. Lagi akong I love you. Lagi akong pinakikilig. Bakit ngayon, father, ganun ang sama ng ugali? Hindi ko na maintindihan. Busit na ako. Sabi ko, nagligawan ba kayo? Oh, yun nga, father. Nagliligaw sa akin ng sweet-sweet. Yun nga. Kaya nga naligaw, nililigaw ka. Eh, papakita ko sa'yo lahat ng maganda. Pag napakuha ka na, pag 20 years na kayo magkasama, ay nalalabas sa lahat ng bago niya. Nakatuloy mga babae, totoo na. Naligawan kayo, naligaw kayo. Ayun, alam nyo na. Amen? Pero tingnan ninyo, ang Diyos hindi nagbabago. Tayo, nagbabago yung sinasabi natin. Iba yung sinasabi natin sa iniisip natin, sa ginagawa natin. O, ilabas na natin sa konteksto ng relasyon. Mga member ng mag-rated organization dito, mga member ng PPC. Pagka magkakapag kayo sa PPC meeting, walang naririnig na walang naririnig na tumututol. Pagkalikot, dami sinabi. O, naku! O, tinanong, meron mo ba kayong tanong? Sa meeting, may mga tanong mo ba kayo? Wala na po. Paglabas ng meeting, ba't naman gano'n? Si brother, no, inahin. Si sister, ba't pa gano'n? Si brother, bakit pa sinabi? Hindi dapat gano'n eh. Oy, ba't di ka nagsalita sa meeting? Tinatanong eh. Di ba no? Ganyan ang tao. Iniisip, iba yung sinasabi sa iniisip sa ginagawa. Sa nawakan. Di ba? Ang Diyos tapat. Pag sinabi niya mahal niya tayo, makakahawakan natin ang kanyang salita. Amen? At bilang patotoo, nang sinabi niya magsusubo siya ng tagapagligtas, pagdating ng takdang panahon, isinugo niya ang Panginoon sa Kristo. Anong kanya natin ang Panginoon? Sabi ko sa akin ni Prophet Isaias, magpapadala ko ng tanda, isisilang ng isang dalaga ang lalaki at ito'y pangangalan ninyo, Emmanuel, ang Diyos kapiling natin. Ano sabi ng Panginoon? Nung bago siya umakyat sa langit, ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng mundo. Totoo ba ang Diyos sa kanyang pangako? Paano niya napapatunayan?
sisindi siya ng kandila, tapos magsha-shadow play siya. Kung ako yun, mga aso po sana mga nag-aaway, yung kamay ng gano'n. Tungkol ako, yun ang hindi ko makakalimutan. Lahat ng piniliregalo ng magulang ko sa akin, nakalimutan ko na. Pero yung mga pagkakataon, naglaan ng oras sa amin ang tatay ko para makapaglaro. Yung mga pagkakataon, nag-e-effort yung nanay ko magluto kahit hindi masyadong masarap hanggang ngayon. Yan ang mga pagkakataon na nararamdaman kong totoo ang kanyang pagmamahal. Kahit tandaan niyo ito, ang pagmamahal ay pinatutunayan sa gawa. Dahil ang pagmamahal hindi na dapat inuunawa. Ang pagmamahal dapat nararamdaman para maunawaan. Amen? Kaya nga ang ating Panginoon ganun din, tapat siya sa kanyang pangako, hindi niya babangguin yung salitang binitawan niya na sasamahan niya tayo. Hindi sa kaya ng tao na kapag hindi ka na pinakikinabangan, iiwanan ka na. Di ba yan din sa mga magulang yung loob ng mga magulang sa mga anak? Pagka nag-alas sa poder nila, parang nakalimutan na sila. Di ba yun din kung minsan kasama ng loob ng mga anak na naiiwan ng kanilang mga magulang ng OFW? Na kung minsan kulang sila sa pagmamahal na yun. Di ba yun din ang pinagtatanungan ng mga magkasintahan? Ako na ng chat, ng text, ng I love you. Pag magkasama naman, hindi mag-usap ng matino. Di ba? Kaya ang Panginoon, sa anumang pamamaraan, ipinaparamdam niya sa atin ang kanyang pagmamahal hanggang ngayon. Tapat siya sa kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Kaya nahinihintay natin yung katuparan ng pangako ni Jesus. At ano yung pangako na yun na pagdating ng takdang panahon, lahat tayo ay kanyang titipunin at doon natin marirealize yung ating kaligtasan. Amen po ba yun? Pagmamahal. Kasi minsan, iniisip natin yung pagmamahal na katipento lang sa nararamdaman din natin. So sinabi ko kanina, ang pagmamahal, hindi na dapat naunawaan, dapat nararamdaman. Pero ang pagmamahal, hindi lang din dapat nararamdaman, kundi pinaninindigan. Ang pagiging tapat ay hindi nakadepende sa nararamdaman mo. Di ba? Ang pagiging tapat sa pananampalataya, anong sitwasyon, anong panahon, paninindigan mo. Nakakalungkot. Ako po talaga yun. Personally, nalulungkot po ako sa nangyari sa platform wall issue. Tanungin ko sa akin bakit? Yung pong mga sangkot, kasama po namin sa Diocese of Malolos. Mga kababayan ko, alam niyo na yun. Pero alam niyo mas nalulungkot at bakit ako mas apektado. Tanungin sa akin bakit every first Friday, nagmimisa po ako sa DPWH, District Engineering Office 1. At alam niyo ba kung kailan ako huli nag-misa doon? Ash Wednesday. At ang panawagan ko, pagsisihan na ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan. Fast forward, yung iba sa mga tao nakita ko nakaupo sa sinabi. Nalulungkot po ako, tinatanong ko ang aking sarili. Saan ako nagkamali? Pero kung minsan, baka, hindi ko na, baka may pagkakamali din kami. Baka may pagkakamali din kayo. Sabi ko nga, damay-damay na ito. Pero ba't ako nasa sa atin kasi kung paninindigan ba natin mga Katoliko, Kristiyano, ang tanong, sa panahon ng tukso, pinaninindigan pa rin ba natin ang pagiging Kristiyano? Hindi ko alam kung narinig na ninyo yung kwento, napalisahan ko yung iba't ibang world religions. Kung sino Diyos ang pinakatapat at pinakamakapangyarihan. Nakita-kita mo yung Buddhist, yung Muslim, at saka yung Katoliko. Tatanong sa building, tingnan natin kung sino ang ililigtas ng Diyos niya. Kaya kung nauna na yung Buddhist, tahimik siyang tumalon sa building at ang sabi ng Buddhist, pagdating niya sa kalagitnaan, siya'y nag-lotus position. Nasabi niya, ng mahinahon, Buddha, nag-levitate.
nakabalik siya sa tuktok ng building. Hindi siya namatay. Palakpakan niya natin yung Buddhist. Ngayon, sabi ng Muslim, sige, ako na, tapang. Ako na tatalon. Pagdating niya sa kalagitnaan ng building, Allah! Aba, isang alala, may magic carpet na sumundo sa kanya noon at nakalabas siya ng ligtas para pakanya natin yung Muslim. Yung katoliko ko, pinagpapawisan na ng malamig. Pero sabi niya, naniniwala ako kay Kristo. Naniniwala ako kay Kristo. Kaya nung pagdating niya doon sa may tatalunan, doon sa building, pagtanong niya, nasa kalagitnaan niya, sabi, Kristo! Kristo! Iligtas mo ako! Kung nakita niya, malapit siya sa lupa. Buda, Buda, ala-ala. Ala-ala, patay. Tingnan niyo, ang taong gipit, sa pagaling kumakapit, yung iba sa akin, pagka nagigipit, sa Bombay kumakapit. Pero ang totoong Kristiyano, magipit man o maluwag sa buhay, sa Diyos lamang dapat kumapit. Amen? Maging tapat tayo, palibalik na rin man tayo, sa init, sa lamig, sa hirap o ginhawa, Kristiyano tayo na panindigan natin ang pagiging Kristiyano, ano man ang sitwasyon. Alam niyo kung bakit mga Kristiyano din ang nagiging puno-pakuran ng mga kalimalian? Tanong niyo sa akin bakit? Meron tayong dual personality. Naalala ko yung interview sa isang congressman, hindi ko nababanggitin ang pangalan, nung panahon ng RH Bill. Siya isa sa mga pangunahing proponent. Tinanong po siya ng media, hindi ba katoliko po kayo? Nagsisimba po kayo? Sabi niya, oo. Eh bakit po kayo sumasamayon sa RH Bill? Eh di ba tutol po dyan ang simbahan? Sa mga hindi nakakala ng RH Bill, ito yung reproductive bill na ngayon ay patas na. Ang bumoto, mga Kristiyano din. Ngayon, tinanong siya, bakit po kayo bumoboto sa isang batas na labag sa tulo ng simbahang Katolika? Alam niyo ano sabi niya? When I am in church, I am a Catholic. But when I am in Congress, I am a politician. Dual personality. At marami sa atin ganyan. Pagka nandito sa loob ng simbahan, Amen. Amen. Pag nagpusang parokya, kahit ang pusang parokya, hindi naman tungkol sa Ebanghelyo, magkaisasara po ang kalsada, Amen ang reply nila. Amen ang Amen. Matasalit pagka sa loob ng simbahan, paglabas ng simbahan, napakalutong magmura. Dual personality. Nasa nakatapatan doon? Nasusubukan ang ating katapatan sa mga panahon na walang nakakakita sa atin. Amen? Madaling magpanggap na mabait, pero magiging tapat, makikita lang sa mga oras na walang nakakakita sa iyo. At yun ang ibig sabihin ng malalim na pananampalataya. Walang pinag-iba yung iniisip mo sa sinasabi mo, sa ginagawa mo. Balik-balik ka rin ka man, tapat ka pa rin. Amen? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya ano inaasahan sa ating Panginoon? Maging tapat din tayo sa Kanya. Lahat naman po tayo may pangako din eh. Kailan tayo nangako sa Diyos na tayo ay bininyagan. Natatalikuran natin ang ating mga kasalanan. Na tayo ay sumasampalataya sa simbahan, tayo sumasampalataya sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero tanong, isinasabuhay ba natin yung pananampalataya natin? Pinaninindigan ba natin yung pananampalataya natin? O kung minsan, baka tayo pa yung mga unang bumabatiko sa simbahan kapag ang simbahan ay nagpapahayag ng katotohanan. Minsan yung loyalty natin, nanilipas sa politiko pag panahon ng eleksyon. Kinakalimutan natin ang simbahan kung malina sa atin nung panahon na tayo nanihirapan. Kinakalimutan natin ang Panginoon, ang kanyang aral kapag tayo ay masyado nang natalala ng politiko na ating pinaglalaban. Di ba kaya na nangyari yung nakakang eleksyon? Dahil sa mga sinusuportahan natin politiko, okay lang kahit sinahin natin ang simbahan.
May panahon mga natuwa tayo, kahit ang Diyos natin ay minumura, wala na tayong pakialam. Yun ba ang pagiging tapat? Yun ba ang pagiging tapat? Gawin mo sa Muslim yan, era yan. Pero tayo mga Katoliko, bakit kapag kailangan ipagtanggol at panindigan ng pananampalataya, hindi natin magawa? Mahalagang umasa tayo sa Diyos, amen? Pero ito, huwag niyong kalilimutan, inaasahan din tayo ng Diyos. We do not only place our hope in God, God places His hope in us. Tayo ang pag-asa ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, ikaw ay pag-asa ng Diyos. Hindi ba kayo nagtataka? Makapangyarihan si Jesus, amen? Bakit siya tumawag ng 12? Dahil gusto niya ipaalala sa atin na kahit makapangyarihan siya, pinagtitiwalaan na tayo na maging daluyan ng kapangyarihan niya. Kaya huwag lang natin iasa sa Diyos ang kaligtasan ng ating bayan. Huwag lang natin iasa sa katapatan ng Diyos ang kahihinan na naman sa Pilipinas. Kapag tinanggap natin si Jesus sa mananalunan, si Jesus na ating pag-asa ay napaka sa atin at tayo mismo ang nagiging pag-asa ni Jesus sa mundo. Umaasa ang Diyos sa iyo na sa pagiging tapat mo ay mababago ang ikot ng mundo. God hopes in us. Kaya sana, sikapin natin na maging tapat. Hindi nakadepende lang sa nararamdaman natin, kundi nakadepende sa paninindigan natin. Panindigan natin kahit hindi natin nararamdaman. Panindigan natin kahit hindi yun yung bias natin. Palagi ko sinasabi sa mga mag-asawa, ang pag-ibig ay isang desisyon. Mawala man ang emosyon, mananatili ang relasyon. Di ba? Ang pag-ibig ay hindi lang piling. Ang pag-ibig na nananatili ay isang pag-ibig na pinipili. Ganon din ang pananampalataya. Hindi lang tayo nananampalataya sa Diyos kapag feel natin yung pare. Gusto ko mag-sermon yung pare na yan, dyan ako sisimba. Gusto ko itong devotion na ito sa Nazareno, dito lang ako. Gusto ko dito kay Mama Mary, dito lang ako. Di ba pag may mga posisyon ng mga Mama Mary na image, minsan nag-aaway-aaway may mga nagpo-posisyon. O dito ako sa mga Mama Mary ito, kasi ito original. Ito ivory, yan kahoy lang yan. Ano yun, mas effective yung dasal dun sa ivory kaysa dun sa kahoy. Eh sabi nga ng aming pari doon sa Bulacan, sabi ni Father J. Lina, siya po yung aming commission on church heritage, sabi niya, nasa ang original na Mama Mary. Yung ivory, yung kahoy, yung fiberglass. Sabi niya, wala dito. Ang totoong Mama Mary nasa langit. Hindi po ba? Hindi nakadepende sa nararamdaman natin yung devotion, yung pananampalataya natin. Nakadepende yan sa ating paninindigan. Ano man, saan man, kailan man, nararamdaman man o hindi, mananampalataya ka pa rin. Amen? At ito pinag-iba natin sa ibang mga pananampalataya. Sila, magsisimba sila dahil magaling yung pastor. Sila magsisimba sila kasi magaling yung music ministry. Sila magsisimba sila kasi naiiyak sila. Kasi nararamdaman nila yung kanilang pananampalataya. Pero tayo mga Katoliko, napapatunayan ng ating katapatan kapag nagsisimba pa rin tayo kahit hindi natin gusto yung paring nagsisermon. Kahit piyok-piyok yung mga music ministry. Kahit yung lektor, inuutan-utan. Kahit ang ating minsan ay nakakaantok, magsisimba pa rin tayo sapagkat ang katapatan natin ay wala doon sa mga instrumento ginagamit ng Diyos. Ang katapatan natin ay kay Jesus mismo na dumarating sa bawat Eucharistia. Sino man ang nagmimisa at sino man ang naglilingkod sa misa. Amen? Yan ang katapatan. Hindi nakadepende sa nararamdaman, kundi nakadepende sa iyong pananagutan. At yan ang manawagan sa ating minamahal ng mga kapatid. Manindigan tayo sa ating pananampalataya. Maging tapat tayo
sinabing tapatan, ano ba ginagawa natin pagtapatan? Magtapatan niya tayo. Yan, yung sinasabi. Magtapatan niya tayo. Ano ba ako sa'yo? Ano ba ako sa'yo? Ano ba tayo? Masaya. Ay, mga kabataan na yun eh. Ganyan. Natawag po nila doon, situationship. Alam niyo ba yung situationship? Gusto niyo paliwanag sa inyo? Nung panahon nyo, ang tawag nyo doon MU. Naintindihan niyo na. Kala niyo mga bata na yung ganyan. Kaarte kayo. Maarte din kayo ng araw. MU. Hindi daw sila, pero mukha namang sila. Tawag ng situationship. Pero tawag nila talaga MU. Mutual understanding, diba? Pero kung minsan natutulong ko mag-un. Jowa na, diba? Mag-un. Kung ibig sabihin ng MU. So, napatay na po na ito. Tapatan. Ano ibig sabihin ng tapatan? Ang Diyos, tapat siya sa kanyang pangako, pero tapat din siya sa mga demands niya sa atin. Ano ang demands ng Panginoon? Diba? Ano ang demands ng Panginoon? Sinabi ko na kanina, kung gusto ninyo na pag hinupin ko ang inyong bayan, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, magbagong buhay kayo. Simple lang yun. Sinabi ng Panginoong Isus, magpatawad kayo. Sinabi ng Panginoong Isus, magbigay kayo. Napaka-diretso ng Panginoon, tapat siya sa kanyang mga sinasabi at inuutos sa atin. Amen. Tayo ang malabo. Kaya pwede ba makipagtapatan tayo sa Panginoon? Gusto kong itanong sa inyo at itanong ninyo sa inyong sarili. Ano ba sa mga aspeto ng buhay ninyong hindi nagtatapat? Alin ba sa mga sinasabi ng Panginoon na hindi ninyo kayang sundin? Ano ba ang aspeto ng buhay ninyo na hindi nagtutugma sa inyong pananampalataya? Nagtutugma ba ang inyong iniisip, ang inyong sinasabi at ang inyong ginagawa? Ano yung mga madalas sa bagay sinasabi ninyo sa inyong mga anak? Anak, huwag kang cellphone ng cellphone. Hindi ko nga ito nakakasulog ng sinain dahil sa cellphone mo rin. Nakakasulog ng pinamalansya dahil napapabayaan mo. Kung may nagsasabi sa anak ko, anak, gusto mo uminom, gusto mo manigarilyo, habang ikaw wala ka pa rin buhay sa bisyo mo. O kaya naman, galit na galit kayo sa chismosa, pero yun din naman ang paborito ng libangan. Diba? Alin, sa mga sinasabi ninyo, pinaniniwalaan ninyo, ang hindi nagtutugma sa mga ginagawa ninyo. Tapatin nyo na ang Diyos. At ito yung mga areas sa buhay ninyo na dapat ninyo hinihingi ng tawad sa kumpisan. Amen? Pasimple, di ba? Magsisi sa ating mga kasalanan, magbagong buhay at liringin ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen po ba yun? Kaya nga ngayong panahon ng Advento, sana ito yung pagnilaya natin. Huwag lang natin tingnan yung mga tao na hindi sila naging tapat sa kanilang tungkulin. Kasi mga tayo hindi rin tapat. Baka may pagkukulang din tayo. Mga magulang, tinuturuan nyo pang maging tapat ang inyong mga anak. O bigay lang kayo na bigay ng pera. Mami, Daddy, may project mo kami. O, wala naman pala. Ano tawag doon? Ghost project. Sa eskwelahan. May mga batang ganyan. Alam niyo ba ng mga bata kami, pag pinabili kami ng pandesal, kahit 50 centimo sa sukli, sisingilin sa amin doon. May palo. Eh yung ibang magulang dyan, anak, bumili ka nga ng pandesal. Ayoko! Nagawa ko eh. Later na lang, wait lang. Anak, bumili ka ng pandesal. Tinatamad ako eh. Sige, sa'yo na sukli. Nasaan na po? Nakakatawa. Ano tawag dyan? Suhol! Kasi tataka kayo ngayon, yung mga tao sa yung magpagit na ahensya. Baka ma-blacklist pa ako. Kung saan man? Saan mo kayo pumunta ng opisina? Hindi lalala ng papel mo na walang lagay. Saan natutunan yun? Sa bahay! Diba? Kung talaga tapat tayo, at gusto natin maging tapat ang ating bansa, magsimula tayo sa ating sarili, magsimula tayo sa ating pamilya. Amen? At meron pa kayo sa inyo, kapag nakita ninyo tapat
sa gobyerno, pwede ba maglingkod kayo? Pwede ba tumakbo kayo? At pwede ba suportahan natin yung mga tumatakbo na alam natin mabuting tao kaysa yung mga alam natin sikat lang pero hindi naman talaga mabuti? Are you listening to me? The only way to eradicate evil in the world is to multiply the good. And the same is true in the government. The only way to eradicate evil in government is to multiply good people in governance. Kaya, palakihin po natin itong mga batang ito na nandito na responsable, tapat at may integridad. Sila ang pag-asa ng ating bayan. Tayo ang pag-asa ng ating bayan. At higit sa lahat, tayo lahat ang inaasahan ng Diyos na mag-aangat sa lugmok nating bayan. Let us put our hope in the Lord, but always remember that our Lord hopes in us. Amen? Amen. Sa sandali ng katahimikan, inaanyayahan ko kayo na upo tayo ng tuwid dahil tayo mananalangin sa harap ng Panginoon. Inaanyayahan ko kayo na alalahanin natin ang mga bahagi ng buhay natin na hindi tayo naging tapat sa Panginoon. Ang katapatan ay sumatan ng malalim na pananampalataya. At masasabing tayo ay tunay lamang na nagkakaisa bilang pamayanan kapag kaya na natin maging tapat sa Diyos at maging tapat sa isa't isa. Ano sa mga iniisip ko, kung palagi ko sinasabi, ang hindi nagtutugma sa aking mga ginagawa. Gaano ako katapat kay Jesus? Gaano ako katapat sa Diyos? Panginoon, patawarin mo kami sa aming kawalan ng katapatan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na hindi nagtutugma ang aming mga ginagawa sa aming pananampalataya. Hihiling po namin sa iyo na hibuin mo ang puso ng mga gumagawa ng katiwalian upang sila'y umamin at magsisi na sa kanilang kasalanan upang makausad na ang aming bayan. At nawa, kaming mga naririto ngayon ay magpasyang maging tapat sa iyo, maging tapat sa aming kapwa-tao upang ang kaligtasan na aming inihintay mula sa iyo, ngayon pa man ay maranasan na namin sa bahagi ito ng aming mundo. Hihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Abagin ng Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae na, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sumainyo ang Panginoon. Ipagpalain kayo lahat ng mga pangyayang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Muli, palakpakan po natin si Father Franz Tizon sa isang makabuluhan at
So bilang pasasalamat at sa pagbibigay po ng ating munting regalo kay Father Franz, natawagan po natin ang ating parish priest, si Father Jerome Cruz, kasama ang kanyang mga katuwang na pare, si Father Gio Ahero at si Father Joshua. Sobra pa sa gitna. Allow me po to read the citation, Diocese of Caloocan, San Bartolome Parish, City of Malabon. This certificate of appreciation is presented to Reverend Father Franz Dizon for generously sharing his time, wisdom, and spiritual guidance as the recollection speaker during the parish recollection with the theme, Matatag na pananampalataya, sama-samang pagkilos. His inspiring message has rekindled in us the light of faith, renewed our hope, and strengthened our love for God and others as we prepare for the coming of our Lord Jesus Christ. Given this 11th of December in the year of our Lord 2025 at San Bartolome Parish, Malabon City, signed by Reverend Father Angelo A. Ahero, Reverend Father A. Labius Y. Imayagyak V, and Reverend Father Jeronimo A. J. Cruz. Thank you po, Father Franz. Ayun po tayo. Let's have a picture for with Father Franz. Muli po sa mga ng San Bartolome Parish Pastoral Council sa pamumuno ng ating pura parako, Father Jerome Cruz, ang ating mga katulong na pari, Father Joshua, and Father Gio. Nagpapasalamat po kami ng marami sa inyong pagdating sa gabi ito. Maraming po salamat. Magandang gabi po sa iyong